lupa natin dinadala sa China? Ang issue sa Jose Panganiban at ang nakatagong nakaw sa kalikasan. Mga kababayan, naitanong nyo na ba kung bakit ang daming malalaking barko na nakaangkla sa ating mga dalampasigan pero hindi naman sila nagbababa ng kargamento kundi nagkakarga ng ating sariling lupa? Kamakailan, naging mainit ang panawagan ni ML Party List Representative Laila de Lima tungkol sa isang nakakabahalang aktibidad sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Ang tanong niya, bakit may mga barko kung tila naghahanda na itakas ang ating mga iron ore patungong China? Legal ba ito? Hindi ito biro. Ayon kay De Lima, kailangan magpaliwanag ang Mines and Geosciences Bureau o MGB. May permit ba sila? Nasuri ba ang epekto nito sa kalikasan at sa mga tao doon? Sabi nga niya, likas na yaman ng bansa ang pinag-uusapan dito. Hindi ito dapat ipagkibit-balikat lang. Pero ang masakit, hindi lang ito nangyayari sa Camarines Norte. Ang ganitong estilo ay tila naging template na sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mula Luzon hanggang Palawan. Sa Palawan, nakilala bilang last frontier ng bansa, ayaw ng paapi ng mga residente. Kamakailan, naging sentro ng gulo ang operasyon ng Ipilan Nickel sa Brooks Point at Berong Nickel sa Quezon, Palawan. Ano ang ginawa ng mga tao? Gumawa sila ng human barricade. Hinarang ng mga ordinaryong mamamayan ang mga dambuhalang truck ng minahan gamit ang sarili nilang mga katawan. Bakit? Dahil wala silang pirma o social acceptability. Ibig sabihin, hindi pumayag ang komunidad. Natatakot silang masira ang kanilang watershed o ang pinagkukunan nila ng malinis na tubig. Para sa kanila, aanhin ang pera mula sa minahan kung wala naman silang mainom na tubig o kung babaha naman sa kanilang mga sakahan. Habang lumalaban ang Palawan, ganito naman ang kwento sa ibang lugar. Sa Zambales, pinapatag ang mga bundok at ang nickel ore ay isinasakay sa mga barko ng China. May hinala pa nga na ang lupang galing sa atin ay ginagamit pampatag ng mga artificial islands ng China sa West Philippine Sea para nating ibinigay ang bala na gagamitin laban sa atin. Sa Cagayan, doon sa Apari, dredging o paglilinis daw ng ilog ang ginagawa pero ang totoo, black sand o magnetite ang hinahabol nila para ibenta sa China. Sa Surigao, ang dagat ay nagkukulay pula na dahil sa dumi mula sa mga open pit mining. Halos lahat ng raw na lupa dito, diretsong China ang bagsak. Bakit tayo lugi? Napakasimple lang kung bakit tayo dapat magalit. Para tayo nagbebenta ng ating sariling bakuran sa murang halaga tapos bibili tayo ng mamahaling gamit sa kapitbahay na gawa sa sarili nating lupa. Ipinapadala natin ang raw ore sa China. Sila ang gumagawa ng bakal, sila ang kumikita at sila ang nagkakaroon ng trabaho. Tayo, iiwanan tayo ng mga butas-butas na bundok, sirang dagat at tuyong gripo. Kapag wala nang makuha ang mga dayuhan, aalis sila at tayo ang may iwang nagdurusa. Ang ating mga bundok at dagat ay hindi isang higanting ATM na pwedeng pag-withdrawhan ng mga dayuhan. Bawat barkong puno ng ating lupa na umaalis ng walang pahintulot ay isang malinaw na pagnanakaw sa kinabukasan ng ating mga anak.